No, good morning sa inyo lahat. No, siguro pwede tayo mag-start. No? Okay, no, so ngayon, pupunta na tayo sa first meeting natin for the final period. Okay, in which we will discuss the construction of a three-phase transformer. So what we tackled so far in our meeting is the characteristic. Okay, construction of a single phase. So basically, no, ang pag-aaral kasi ng three-phase, halos kapareho lang siya ng three-phase, but the difference is, siyempre, we're dealing with three phases. Okay, but the treatment is actually a single phase, no? Okay, so makikita nyo yan, no, yung discussion natin na yan, no? Ay makikita nyo dito sa module 3D, okay? So, i-discuss ko tong dalawa, no? Okay, yung module 3, okay, module 3D at 3C, no? 3D, 3C. Okay. So, nakita nyo ba yung screen ko? Nakita nyo? Ayan. Okay. Okay, so karamihan kasi no ng mga distribution system natin sa mundo, sa for example, transmission and distribution are all in three phase. Why? Okay, because okay, gaya ng mga pros and cons ng AC versus DC, okay, mas maliit ang kailangan nating i-transmit na current, okay, kung tayo ay naka three phase. Okay, bakit ko nasabi 'yon? Kung natatandaan nyo, di ba? So, by the way, no, pinag-uusapan natin dito ang construction ay either delta or Y. Natatandaan nyo, no? Okay, either delta or Y. Okay, now, in a certain system na may apparent power, di ba matatandaan nyo, if that is, let's say for example, a three-phase system, the default, okay, for the effective phase voltage is given by square root of 3 multiplied by B, multiplied by I. Tama? Okay. So therefore, syempre, pag ito nilipat ko sa kabila, no? Okay? Ang mangyayari diyan, syempre dahil dito, no, sa square root of 3, which is by the way, the conversion factor from delta to y, which is square root of 3, okay? Magkakaroon tayo ng significant na pagbaba ng voltahe, 'di ba? Ay ng current by ilan? Siguro actually by 80%, no? Okay, nabababa yung ano, okay, yung current niya, 'di ba? Dahil nga sa conversion factor na 'to. Okay, kaya tayo gumagamit ng three phase. Dahil nga effectively nahahati between three phase. Okay, let's say for example, I sub A, I sub B, I sub C, which is by the way, the phases of three phase, yung current, 'di ba? Okay, so same thing with transformer, no? Okay, so ang transformer or three-phase, pwede siyang dalawa eh, no? Okay, actually, nabanggit ko to nung nag-aaral tayo, okay, ng parallel. Either pwede yan na isang three-phase, okay, or tatlong single-phase na meron tinatawag na common winding. Pwede yun, no? Okay, pwede isang three-phase, pwede tatlong single-phase na may tinatawag na common core. Which is, by the way, no, karamihan ng mga ginagamit natin sa field is ganyan naman, no? Kasi nga, ano siya, gaya ng nabanggit ko nung last time, mas madali siyang palitan, mas reliable siya, at makakapagbigay siya ng stable na supply sa grid. Bakit? Kasi nga, pag tinanggal mo yung isa dyan, basically, pwede pa naman yan. Okay, mali ba? Compare dito sa isang three-phase na pag yan ay nagkaroon ng problema or for example, sinervisan, wala ka nang pamalit, 'di ba? Kumpara mo dito, no? So, actually, ang tatlong single phase ay yun yung pinaka-prefer na gamitin sa field, 'di ba? Practically speaking. Okay? So, paano ba siya ginagawa? Okay, by the way, no, sabi ko nga sa inyo, no, okay, ang three-phase transformer ay basically equal lang siya sa tatlong single phase. Okay? So, yan lang siya actually.
no? Yung isang three-phase na transformer ay tatlong single phase lang na meron tinatawag na common core. Okay, tingnan niyo 'to, no? Pag sinabi kong common core, guys, for example, meron kang ganitong system. Okay, by the way, kung natatandaan niyo, ito yung core type, ito yung shell type, 'di ba? Natatandaan niyo ba 'yon? Okay? So, basically, either naman sa dalawang 'to ay pwede, no? Okay? For example, ito yung meron kang core type na ito yung phase A, phase B, phase C. Pwede naman 'yon. Tapos meron kang for example dito naman 'no, dito naman sa shell type meron kang phase A, phase B, phase C. Puwede naman siya actually. So either way, kung 'yan ay core or shell, ang sinasabi lang dito, 'pag ganito yung kaso niya, for example core type, ganito yung itsura niya 'no, okey? Meron ka sa gitna. Ang tawag dito yung common core 'no, core, 'yan. Ayun siya 'no, okey? Kaya 'pag dinawig mo sa schematic diagram niyan guys, okay, yung kanyang phase value ay in in phase by 120 electrical degree. Okay. Ngayon, okay, sabi nga ko kanina, either yung primary niya o secondary are either delta or Y, vice versa, or combination of those two. So basically, 'pag meron kang delta or Y, okay, magkakaroon ka ng at least apat na combination, di ba? For example, pwedeng delta Y, delta delta, YY, or yung kabaliktaran niyan, nito, Y delta. So basically, meron kang apat. In which ito yung di-discuss ko dito, no, sa dalawang module na to, no? Kaya ito magkasunod, no? Okay. So by the way, no, may kon lang no, just to give you an idea, sabi ko nga kanina, kung ano yung computation natin ng single phase, ganun din kay three phase. Na actually kung ano yung kasi kung i-assume natin na balance 'yan, no. Okay? Pag sinabing balance, i-discuss ko mamaya. Kung ano yung value ng isang phase, ganun din dun sa dalawang phase. Okay? So, we assume na pag natitreat tayo ng tatlong single phase na machine, hindi lang naman hindi lang to sa transformer guys, no. It can be either in alternator or polyphase induction motor. Pag tayo ay nag-discuss ng tatlong phase, isang phase lang kinukuha natin kasi kung ano yung value ng isang phase na yon, ganun din sa ibang phase. Okay. Now, given the same impedance, regulation, efficiency, okay, and among other things. Okay, actually pareho lang siya. Okay. Now, okay. Ngayon, okay, di-discuss natin, okay, yung mga connection na nabanggit ko kanina, yung apat, no? Okay, so what we have here, okay, and the first one is yung tinatawag na YY. Okay, pag sinabing YY, okay, Y yung primary, Y yung secondary. Okay. The phase value, okay, is equal to the line value over square root of 3. So basically, ang line value mo dito guys is square root of 3 multiplied by the phase. Okay. Ngayon, paano naman ang magiging factor niyan pagdating sa A? Okay, pagdating sa A or alternate or DH of transformation, kung natatandaan nyo, since ang line value mo ay square root of 3 multiplied by B sub phase, syempre, it will follow that okay, so that the secondary value, okay, is also the same, di ba? Okay, siyempre, may cancel yan. Okay, A. So this will be the value for A or the ratio of transformation. Now, may mga concern tayo dito, no, sa pag sinabing YY. Now, guys, no, pag sinabi kong YY, walang ground to no ground, no? Okay, kasi makaka-encounter kayo ng mga problem na, for example, Y grounded Y or vice versa, Y grounded. Okay, makaka-encounter kayo ng ganyan. But we assume, in this case, yan ay walang ground, YY lang. No? Okay. Number 1, unbalance. Dahil nga, walang lalabasan, di ba, ang ginagawa kasi ng guys, no? For example, meron akong Y phase. Ginagawa ng ground, okay? Ang ginagawa niya is, okay, nilalabas niya, tinatawag na neutral current, in which, by the way,
no? Pag sinabing balance yan, dapat yan ay 0. Dahil nga wala yung ground, magkakaroon ka ng unbalance. Okay? Dahil nga nagkakaroon ka ng unbalance, magkakaroon ka ng harmonic. Okay, which discuss ko mamaya, ano ba yung tinatawag na harmonic? No? Okay? Harmonic. Okay, now, paano ba natin maiwasan yung unbalance? Okay, ito, for example, magkaroon tayo ng ground either sa primary or sa secondary. Or magkaroon ka ng tinatawag na third winding, in which, by the way, hindi natin pinapractice, no? Okay, na connected sa delta. Okay, now, total, pupunta tayo sa harmonic. Ano ba yung tinatawag na harmonic? Pag sinasabing harmonic is the integral multiple of fundamental frequency. Let's say, for example, 60. 60 is our fundamental frequency, right? If we have an integral multiple of 60, eh, malamang, for example, the second harmonic is of 60 is 120, the third harmonic is 180, etc. Okay. Now, for example, no, ito yung 60 hertz. Ito yung fundamental. Fundamental. By the way, y-axis is our V, okay, x-axis is our time, no? Pag nagkaroon ka ng tinatawag na, for example, ito ay fifth harmonic, okay. Pag nagkaroon ka ng fifth harmonic, one, 4, 5. Pag ng fifth, eh, 5, okay, ito, ako, yung fifth harmonic, yung sabot ka ba? Okay, sorry. 6, mas mababa, mas mataas ang time. Okay? Pag bumagal, okay, for example, bumagal to, mababa ang voltahe. Di ba? Naapektuhan yung supply voltage mo pag nagkaroon ka ng harmonic. Okay? Nakita niyo ba? Okay, ganyan siya. No? At syempre, pag mas tumataas ang fundamental harmonic, mas bumababa ang voltahe. Okay? So, ngayon, okay, ito naman, syempre, pag pinagsum mo tong dalawang to, guys, no? Okay, pag pinagsum mo tong fundamental harmonic at yung fifth fundamental, ang kalalabas na niyang waveform ay walang iba kundi ganyan. Di ba? Papangit yung waveform niya. Di ba? Ito yung 60, no? Sorry, hindi maganda yung drawing ko. Pero ganitong 60, di ba? Ganyan, no? Okay? Ito yung 60. Tapos pag pinagsum ko yung fundamental at yung fifth, okay, ganito kalalabasan niya. Okay? Ngayon, ano yung magiging, saan ba siya nag-originate? Nag-originate siya, for example, mga power supply. Okay, na electronics, for example, MOSFET. Mga tinatawag natin power elect. Okay? Balas. VFD, by the way, VFD is full of harmonic. Why? Because of its electronic component. Dahil nga, ito ay tinatawag nating non-linear load. Pag sinasabing non-linear, si V at si I ay ito yung linear, guys, no? Just for reference. When we say non-linear load, meron kang okay, phase difference between I and V, which is makikita naman natin, 'di ba, sa mga inductive load natin. Okay? Eh mas lalong malala pag tayo ay nagkaroon ng VFD. Furnace. Pag sinasabing furnace, ito ay mataas ang power factor. 'Di ba? Kasi pure inductive 'to eh, no?
Okay, ganun din dito sa pure rectifier. Okay, dahil nga meron na tawag na LC circuit to. Okay, in other words, harmonic originates, okay, from circuits na may mataas ang inductance, okay, at mataas ang value ng mga power electronics. Okay, ngayon, okay, ano magiging problema? Siyempre, neutral, magkakaroon ng heated neutral, heated transformer. Pag sinabing heated neutral, okay, magkakaroon ka na ng unbalance. Malfunctioning dahil sa dalawang yan, magkakos ito. Burnout, dahil sa mataas ang current, mababang voltahe. Di ba natatandaan nyo, pag mababang voltahe, tataas ang current, magkakaroon ng sunog na winding. Dahil nga sunog ang winding, hindi na kaya ng kable, magkakaroon ng breaker. Magkakaroon ng trip sa breaker at definitely magkakaroon ng fuse blow. No? Okay, makita nyo, actually domino effect siya, no? Pag bumaba ang supply voltage, tataas ang current, magkakaroon ng trip sa breaker, sa conductor, neutral, etc. Actually, domino effect nga siya sa nabanggit ko, domino effect siya. Okay. Ngayon, okay, yung triplen harmonic naman, okay, ito yung kanina, fundamental harmonic, ito naman, triplen. Okay, may mga triplen harmonic kasi, for example, 3, 9, 15, etc. Halos pareho lang siya nung kanina. Okay. Ngayon, ano ba yung epekto nito sa transformer? Siyempre, pag mataas ang current, tataas ang temperature sa winding. Nabanggit ko kanina, tataas rin yung neutral current, tataas ang core loss, sound, at eventually efficiency dahil nga mataas ang loss, tatandaan nyo, mababa ang efficiency. Okay? So, napakalaki ng factor or ng epekto ng harmonic sa system. Okay? Lalo-lalo sa transformer, ang mga pwede natin gawin ay yung mga sumusunod. Una, K-rated transformer. Okay, ito yung didiscuss ko. Harmonic mitigating zigzag at I-trap neutral current reducer. Okay, ano ba yung tinatawag na K-factor? Pag sinasabi kasing K-factor, guys, no? Okay, actually, this is a standard for all the transformer. No? Actually, mas mahal to kung bibili kayong transformer, mas mahal to, no? Okay, kasi ito ay special kind of transformer. Hindi ko alam kung ito ay standard na sa kwan, no? Sa atin kasi nga mas dumadami yung gumagamit ng LED, di ba? Papansin nyo, pag mas marami ang gumagamit ng LED, mas tumataas ang harmonics. Hindi natin alam, mamaya, okay, kung kayo ay napunta sa field, mamaya ito ay maging standard na, no, ng mga distribution company natin na bumili, palitan yung mga transformer na may K-rated factor. Okay. Ngayon, okay, ang K-rated factor, okay, is the measure of the ability of a certain transformer to withstand the heating effect of harmonic. Pag sinabing heating effect, dahil mataas ang current, magkakaroon ng heat doon sa transformer, particularly sa mga winding niya. Okay? Ngayon, okay, so this is the computation for the conductor losses, no? Okay, ngayon sa K-effect factor, okay, may mga factor tayong kinukondisyon. For example, ang K1. Okay? Yan yung pwede natin gamitin sa standard transformer, lighting, motor. Actually, sabi ko nga sa inyo, no? Okay? Hindi natin alam, no, kung ito ay standard na sa field, no? But, okay, kung titignan nyo dito, standard na talaga siya kasi nga, ang bawat transformer ay may K-rated function. Kasi kung makita nyo dito, yung K1 ay para sa standard transformer. Itong mga susunod na babanggitin ko, special siya. For example, K4. Yan yung mga transformer na ginagamit sa may inductive load. Okay, lalagay ko na dito. Inductive load. Ito, yung K9, okay, ay para kay, for example, ang DFT. Ito naman sa K13, yan yung mga special kind of transformer. For example, yung mga hospital na may mga sensitive equipment, yun siya ginagamit. Ang pinakamataas na factor na ginagamit natin sa transformer, yung K20. Ito na yung mga tinatawag na data processing center. For example, mga BPO.
mga data center, okay, in which maraming electronics, no? Okay, dahil nga nandoon pa nilang mga system, no? Okay, kaya pinakamataas. Okay? Ito, naglagay ako ng isang example dito, no? Okay, paano kino-compute yung temperature rise. For example, meron akong type 1 na K-rated transformer. Hindi ko na to i-discuss, no? Okay, gusto ko tong pag-aralan ninyo ngayong linggo, no? Okay, i-discuss ko lang pa isa-isa. Okay, just a disclaimer. The K-rated transformer does not eliminate harmonic. It only mitigates the heating effect of the harmonic. Okay. Nagigets nyo? Ang K-rated transformer, it does not eliminate harmonic. Why? Because harmonic is already present in our field. But the difference, what K-rated transformer is doing, it mitigates the heating effect doon sa main transformer. That creates by harmonic. Okay. Okay, K-rated transformer, siya ay matatagpuan sa mga delta Y na transformer. Sabi ko nga, it does not eliminate or cancel harmonics. Okay, ito naman, may pangalawa, bukod sa K-rated, no, ay tinatawag na zigzag secondary. Pag sinasabi na zigzag, sa madaling delta ka, delta Y, di ba? Okay. Ang gagawin natin sa Y, maglalagay tayo ng isa pang sa kanya, no? Isa pang leg. Kaya yan zigzag eh. Para siyang Z, no? Okay. Ang tawag dito, extra leg. Kaya nga, kahit hindi mo na siya lagyan ng neutral, guys, no? Kahit hindi mo siya lagyan ng neutral, meron ka namang paglalabasan ng unbalanced current dito niya. Okay, ganun siya, no? Okay, yun ang tinatawag na zigzag secondary. Okay, sa application nito, okay, ay sa hospital, okay, nabanggit ko kanina kung saan ginagamit actually yung K-rated transformer, ganun din siya. Hospital, commercial, airport, telecom, broadcasting, internet data center, no? Doon siya ginagamit, si zigzag. Okay. Ngayon, okay, so sa una pa lang tayo, no? Okay, punta tayo sa next. Okay. Ito, papahapyawan ko lang yung no, guys, no? Papahapyawan ko lang yung, okay, three-piece system. No, okay, actually ito, okay, i-discuss ko lang naman dito paano ni-generate ng three-piece system since nasa kon naman na tayo, no? Nasa aaral naman na tayo ng three-piece transformer. Dadaan yung generation ng three-piece. No? In which, alam ko naman, diniscuss sa inyo to. Okay, in which, okay, pag umiikot yung yung isang alternator, okay, nakakaroon ng generation ng, for example, A, susunod si B ng 120, susunod si C na 120. In other words, okay, they are in phase by 120 electrical degree. Okay, ang phase sequence naman niya, by the way, syempre, ang pinagkaiba lang naman ng ABC, or yung sabi natin dito, yung positive sequence, at yung negative sequence ay yung kanilang phase difference. For example, ito ay clockwise, ito ay counterclockwise. Yun lang naman pinagkaiba niya. Okay, sa generation ng voltahe. No? Actually, their magnitude is the same. But the difference is yung kanilang sequence. Pag sinabing sequence, yung palo o pagkakasunod-sunod ng phasing. Nag-guess na. Ganun lang naman yung difference niya. Okay. Ngayon, dahil nga pinag-aaralan natin yung unbalanced system dahil nga, okay, pag tayo ay nagkaka-encounter ng mga problem na ganito sa transformer, for example, nagkakaroon ng unbalanced system. Pag sinasabing unbalanced, either of these two happens. For example, ang ideal, guys, no, ay ang phase difference nila ay 120, tama? Nagigets nyo? Pero pag nagkaroon tayo ng tinatawag na unbalanced system, their phase difference, syempre, ay hindi na 120. Na, okay, either ito ay, for example, magiging, basta either greater than
or less than 120. Pag yung isa dito ay hindi na sync ng 120 electrical degree, malamang unbalanced yan. Una yun. Pag hindi na in phase ng 120 electrical degree. Pangalawa, pwede naman silang in phase ng 120 electrical degree, but kung makikita nyo dito, yung kanilang magnitude ay hindi magkapareho. Nag-gets nyo? Yung magnitude nila o yung values nila, okay, ay hindi na pareho. Okay, either ang tinatawag na unbalance ay hindi in sync ng electrical degree, hindi siya in sync sa kanyang magnitude. Ang tawag dito ay unbalanced system. Or tinatawag nating unsymmetrical. Pag sinasabi kong unsymmetrical, pareho lang siya na unbalance. Pag sinasabing symmetry, di ba? Gitna. Kung ano yung value dito, ganun din dito. Tama. Kaya nga symmetrical eh. Di ba? Okay? Unsymmetrical system yan. Pag balance, kabaliktaran ng unbalance. Siyempre, pag ang balance ay symmetrical. Okay. So, yun ang pwedeng mangyari, okay, sa isang power system. Okay. Okay, dito ko lang diniscuss. Okay. Ayan, yung delta Y. No? Relationship ng line sa phase voltage. Okay, alam naman natin na sila ay in phase ng 30 degree, no? Between line and phase value. Okay, power balance. Ito, itutuloy ko yung discussion ko ng mga connection, okay, ng delta, ng connection, okay, ng transformer. Okay, ito pupunta naman tayo sa Y delta. Okay, na sinasabi dito na ang Y delta ay mas stable sa balance load kasi nga ang delta na didistribute ng imbalance na nag-occur sa primary. Okay. Yan, Y delta, delta Y. Okay, delta, didiscuss ko rin yan. Okay. Didiscuss ko rin to, by the way. Okay, ito yung kanilang connection. Okay, didiscuss ko rin yan. No? Okay, dito ko rin didiscuss yung tinatawag na per unit system, in which ginagamit natin ng per unit system dahil nga, okay, the values, okay, actually ito madadaanan nyo pagdating nyo ng power system. No? Pero pinapauna ko lang. Ang per unit system, ginagamit siya dahil nga iba-iba ang values ng mga, for example, machine sa lahat buong power system, let's say for example, generator, transformer, okay, meron kang transmission line, meron kang transformer dito, meron kang motor dyan. Okay, magkakaiba value, by the way, ang mga values niyan, no? Magkakaiba. Okay, paano ko mapapag-isa yung value niyan sa isang computation? Doon papasok yung tinatawag na per unit. Bakit tayo gumagamit ng per unit? Pag sinasabi kasing per unit, ang ibig lang sabihin niyan, i-allow ko yung isang value ko. For example, kuha ko ng isang value ko dito, ang tawag ko doon base. Yun ang magiging basehan ko ng lahat ng values na nandyan. For example, transformer, transmission line, motor. Parang as if iisa lang yung value ko. Pero numerically speaking, sa kanilang specification, magkakaiba siya. Nag-gets nyo ba? Let me repeat. Pag sinasabing per unit value, i-allow ko na magkaroon ng isang value yang lahat ng yan. With na nakabase sa iisang value, sa base, tinatawag kong base value. Okay. Bakit na tayo gumagamit ng per unit? Una, dahil nga, ang electrical machine sa buong system na to, for example, okay, ito, 480. Ito, ang transformer ko, 480, 13.8. Ito naman, 13.8. kV to, by the way, kV. Tapos, 480. Tapos, yung transformer ko, yung motor ko, 480. Okay. Ngayon, dahil nga,
may kakapareho sila ng value. For example, ito pareho lang dyan. Pareho, pareho, pareho. Dahil nga they are in the same range of value, why not express that into a single? Papasok yung per unit. Number 1. Number 2. Dahil nga, ang transformer, nag-iiba siya ng numerical value. For example, primary, secondary. Di ba? Okay? Mas madaling i-express na lang ang transformer sa isang value lang. Tama ba? Nanilas na kasi, kung natatandaan yung discussion natin sa no, sa primary and secondary side, dun sa equivalent circuit, di ba? Kailangan pa natin i-express sa primary, sa secondary. Okay? Why not? Gawin na lang natin siyang isang value as if isang value lang yan. Okay? Para maiwasan natin yung pagre-refer ng quantity sa primary, sa secondary. Okay? So, mas madali, di ba? Okay? So, actually, mas ma-appreciate nyo to, yung per unit system. For example, nag-a-analyze kayo ng isang power system, mas madali siya na compare sa numerical value. Okay? Ito, may mga example ako dito, guys, no? Okay? Ayan. So, meron akong example dito. Okay, hinahanap. Okay, yung kanilang impedance, regulation, not gumagamit tayo ng per unit, no? Hindi ko na ito i-discuss, no? Okay, okay, kasi gusto kong pag-aralan nyo to, no? Apparent rating. Okay. Ito, meron akong isang example dito ng nameplate ng transformer. Okay. Now, okay, ang papagawa ko sa inyo for this week is pag-aralan nyo tong discussion natin sa 3-piece transformer. No? Si Module 3B at si Module 3E. Okay, si Module 3B at si Module 3D. Okay? So that will be your assignment for this week. Okay? So far ba may tanong? May tanong ba so far, guys? May tanong ba? May tanong ba so far? May tanong so far? Wala. Okay, kung wala nang tanong, okay, gaya ng nabanggit ko nung last week, magkakaroon tayo ng midterms next week. Okay? So, kailan ulit ang schedule natin, Vernon, ng midterms? Next week? Kailan? May 6 po ata, sir. May 6, okay, May 6. May 6 is, okay, Wednesday. Okay, Wednesday. Wednesday ng 8:30. Okay, hindi pa rin magbabago yun. Okay? Next week will be your midterm exam. And by the way, okay, mamaya matatanong nyo, hindi to kasama. No? Hindi kasama ang 3-phase transformer sa midterms. Okay? Yung nabanggit ko lang na scope ng midterm exam is from Module 1 hanggang sa efficiency ng single-phase transformer. Yun lang yung sakop mo. Okay? Okay. May 6. Okay. Ay, sorry, tama. May 6. Okay. 8:30. Siguro agahan natin kasi may mga may mga ireg, no? May mga, siguro, may mga klase sila. Agahan natin siguro mga 8. Na. 8. Okay? May 6 at 8 a.m. Okay, that will be your midterm exam. Okay, face-to-face yun ha, sa Seya ha. Okay, so far ba may tanong pahabol, guys? Pahabol, tanong? Tanong, pahabol? Concern? Wala naman? Okay, kung wala nang tanong, okay, so see you again next week on your midterm exam. Ingat kayo lahat, we're dismissed. Thank you po, sir.